ikaw, ituro mo. Oh. Merong presumption yan. Kung sino ang papakita ng fake document, siya yung gumawa. Kaya dapat dito sa PIDEA, idemanda nila ang may kagagawan yan ng mga fake na dokumento na yan. At pag na-idemanda nila yan, kasuhan nila, at kahit naman abutin ng kung ilang buwan o panahon ang pagdemanda na yan, gawin pa rin nila. Ngayon, meron akong bagong idadagdag dyan. Kung sa pakiramdam ng PIDEA, ako'y nananawagan sa inyo, kung sa pakiramdam ninyo ay hindi ninyo magagawa ang pagbalangkas ng complaint dito sa mga taong nagpapakita ng mga fake na documents, nananawagan ako sa Chief ng Public Attorney's Office at ng Solicitor General na tulungan ang PIDEA na magbalangkas ng complaint para dito. Ang PAO o ang Public Attorney's Office na pinamumunuan ni Secretary Persida Acosta ay maaring tumulong sa inyo. Kaya hindi kayo dapat mag-alinlangan. Huwag kayong magpatumpik-tumpik. Kung wala kayong mga tauhan na pwedeng bumalangkas o gumawa nitong complaint na ito, ako ay mismo ay pupunta sa PAO upang kayo ay maasistihan. Maraming salamat. Sana ay sundin ninyo itong aking suggestion at upang ang integridad ng PIDEA ay maging intact at buo. Upang ang confidence, the trust and confidence of the people will not be eroded. Kaya ito, meron akong letter. Nasabit na ito kanina. Kaya lang yung may stock, hawak pa ng aking isang tauhan na nagsabit. Pero ito ay pirmado na, pwede ninyong makita. May copies ba? Oo. Yan. Sinirox na niya, pero yung permado na kopya nandito. At yung official copy, receiving copy, ay hawak na namin. Hindi lang agad nakarating dito. Dahil matraffic. Question. No holds barred, ha? Pwede kayo magtanong, except Love Live. Tama-tama, andito si Charlie Manalo. Pag Love Live, siya rin sasagot. Question. Big. Microphone. Good morning, Secretary. Good morning. On economic chacha, sir, the House of Representatives, before the Lenten break, pinasa nila yung resolution of both houses, number 7, 15 times for economic chacha. At ang sinasabi nila, tatlong provision yung pinagtutuunan nila ng pansin doon. Relaxation and restriction ng foreign ownership of public utilities, educational institution, advertising industries. On the part of Senate, the ABH number 6, hindi nila ina-actionan. So, aside from protecting the core constitution, in your own opinion, what is the other reason behind bakit ganon ang reaksyon ng Senado na nagdidili-dali sila sa pagpasa ng resolution number 6 in order to comply with the instruction or request of the President on economic chacha? Well, yun na nga rin ang katanungan sa isip ko eh. Bakit nga ba hindi nila agad aksyonan yan? Well, probably because the House Resolution number 7 does not really specify what are the provisions that must be amended. Sinasabi niyan about dun sa education, about educational institution. Oo. Hindi ko na nabuksan yung dyan, pero meron akong kopya niyan. Ang napuna ko dyan, walang specifics.
Walang specifics eh. Like, for example, yung land ownership of foreign entities. Ba't walang specifics? Halimbawa, they will be allowed they will be allowed to own. If it is an industrial zone, they will be allowed to loan up to 5 hectares. 1 to 5 hectares. If they are agricultural companies, they will be allowed to own 20 to 100 hectares. Hindi naka-specify eh. According to Then them, that will still be a subject of another discussion. Yung House Bill 7, hindi specifics eh. Ideas lang, sige, open natin ito, i-open na natin ito. But how? What are the extent? What are the ways and means? What are the limitations? Hindi naka-specify eh. Kaya yung House Bill 7 na yan, even if it passes the approval of the House of Representatives, there is still a big question of the specifics. Kung ako yan, ilalagay ko na yan kung ano yung amendments na kailangan. Kaya naman itong Senate, di siyempre pagdating doon, wala namang nakatalaga kung ano talagang dapat gawin. Di siyempre matatagalan nga yan. Secretary, what is your legal opinion regarding this RB 7? Kasi during the Committee of the Whole deliberation and during the plenary approval of that RBH number 7, according to the majority of the congressmen, ang gusto nilang mangyari, ilulusot lang nila yung RBH number 7 with the concurrence of Senate RBH number 6. Pero ang gusto na pala nilang mangyari, totoo kayo mabagal kasi kailangan pa yung enabling law to determine the safeguards ng mga i-open natin na mga economic provisions. Well, actually, the Congress has the inherent power to amend the Constitution. There are two modes of, three modes of amending the Constitution. That is the People's Initiative, or CONCON, or the Congress itself acting as a Constituent Assembly. So tatlo yan. Kapag ka ang Congress ang nagplano o nagtalaga ng amendments, meron silang inherent powers. Hindi na nila kailangan tingnan pa yung mga according to law, mga ganyan. On their own, they can craft another amendment if they wanted to. And it has to be specific. Dapat malinaw na yan. Ipapasa nila sa Senado na they are only they agree in principle that there should be amendments in the educational institution or whatever, or kung ano man yan in-agree nila. Walang specific, magdidebate na naman yan sa specifics. Sabi ko nga, sa akin, isang linggo, tapos ko yan eh. Ilalagay ko na talaga kung ano yung dapat na baguhin. Sir, on your letter of suggestion regarding political amendments of the 1987 Constitution, sinabit niyo sa Office of Speaker, natanggap pa talaga, nakita pa talaga ni Speaker o kay Robus Rodriguez lang being the Chairman of House Committee on Constitutional Amendments? Bilang pagtukad sa protocol, it has to be submitted first to the Speaker because he is the head of the House of Representatives. Siyempre, hindi ko yan ididiretso na pagbigay kay Honorable Congressman Rufus Rodriguez because that is against the protocol. Dapat mo na yung pinuno. Doon mo i-submit. Kaya ako, nakakatiyak ako na hindi naman nabasa niya yun ni Honorable Congressman Rufus Rodriguez. Kaya nagtataka ako bakit na garbage agad na sinasabi niya. Ang totoong garbage yung 1987 Constitution. Sir. Kulang talaga sa paglagay ng specific. Dapat yan kung merong amendments, ilagay na nila kung ano yung amendments para pagdating sa Senado, alam na rin ng Senado kung ano yung i-discuss nila.
Eh wala Parang ka nagsabi ko, sige, gawa tayo nito. Ano yung gagawin? Pag-usapan ulit natin. Pag nga, Google tayo ng 3 taon ulit para pag-usapan yan.